Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through Whites, Perro Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ito po ay intended for May 4, 2025 sa ating radio broadcast dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, in-advance po natin ito. Magandang umaga lahat sa buong Pilipinas, sa buong mundo. At pag-uusapan na po natin ang ating subject matter na pinamagatan kong Leading Various Strangers to Christ. Ang ating pong teksto ay Lucas 19, talatang 10. How to lead various strangers to Christ. Kung paanong inaakay ang mga ekstranghero, yung mga hindi natin kakilala, patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong teksto ay mababasa sa Lucas Kapitulo 19, talatang 10, at ganito ang sinasabi sa wikang Ingles. For the Son of Man came to seek and save the lost. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nangawala o naliligaw. Now, let's go to our introduction. Jesus Christ commanded the apostles to lead both Jewish and Gentile strangers to Christ through the gospel. Yan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Pamilyar na po tayo sa Great Commission na yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, go into all the world, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. This command is still effective today, for Jesus said, I am always with you, even to the end of the world. The command for all Christians is worldwide and for all generations, so that we should learn how to lead strangers to our Lord Jesus Christ. So ito pong pag-uusapan natin ay utos ng Panginoong Jesucristo originally sa mga apostoles na pangaralan ang mga Hudyo at mga Hintil na mga estranghero, yung hindi nila kakilala sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ang utos na ito ay para pa rin sa ating kapanahunan sapagkat wala na po yung mga apostoles at sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng mundo o ng daigdig. At ang utos na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay para sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo, sa lahat ng henerasyon o sa lahat ng lahi, lahat ng kapanahunan. Hindi lamang panahon ng mga apostoles upang alamin natin kung paano aakayan sa Panginoong Jesucristo ang mga taong nangawala, ng mga taong hindi paligtas, or what we call them strangers. So sa leksyon na ito mga kaibigan at mga kapatid, may apat po tayong pag-aaralan na parte ng ating leksyon. Number 1, what is the definition of a stranger? Sino ba talaga yung isang estranghero? Yung taong hindi mo kakilala. Number 2, the Apostle Paul led strangers to Jesus Christ. Kung pag-aaralan po nyo yung Book of Acts, aklat ng mga gawa, makikita natin na ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay inakay niya ang maraming taong hindi niya kakilala. Strangers to Him. Number 3, what is the role of the Holy Spirit in sharing the gospel? Ano ang papel
o anong ginagawa ng banal na espiritu sa pag-akay sa mga kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At pangapat na parte ng ating pag-aaral, how to lead various strangers to Christ. Paano mo aakayan sa patungo sa ating Panginoon sa Kristo ang mga taong hindi mo kilala. At siyempre, yung mga taong hindi mo kakilala ay iba't ibang klase na tao po yan. So yan pong ating pag-aaralan. At sana, ito po ay inyong pag-aralan mga kapatid at ito ay magagamit ninyo sa inyong mga lokal na congregation saan man kayo naroon sa buong Pilipinas at nasa buong mundo. At ito po ay ating gawin. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to this YouTube channel. And of course, pwede nyo rin i-share yung Ebanghelyo. Ito po ay pamamaraan natin para dumami ang tagapakinig, tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa ngayong kapanahunan, marami na pong nagsisipaglitaw ng bulaang propeta, hindi lang bulaang propeta, pati bulaang reliyon na gusto nilang kontrolin ang buong mundo sa pamamagitan ng kanilang mga maling doktrina. Now, let's go to our discussion. Number 1, what is the definition of a stranger? Ano po ang ibig sabihin ng estranghero? Of course, primero po English muna para sa ating mga kapatid at mga kaibigan na hindi masyadong kakaunawa ng salitang Pilipino at nasa ibang bansa, ito po ay para rin sa kanila. Number 1, a person whom one does not know or with whom one is not familiar. Pag hindi mo kakilala, hindi ka familiar, siyempre stranger yun, estranghero yun. Anyone that your family does not know well or who doesn't belong in a specific place, hindi kakilala ng iyong pamilya o hindi siya kaparte ng anumang klaseng grupo. Number 3, a person with whom no one has no affiliation whatsoever. Isang tao na wala siyang apilasyon, hindi siya connected sa isang grupo, basta totally stranger. Number 4, now let's go to the classification of strangers. May iba-iba pong uri ng stranghero o mga taong hindi natin kakilala. May 5 parte po dito. 5 kinds of strangers. Number 1, complete stranger are individuals with no prior knowledge or interaction. Isang kumpleto na estranghero, hindi mo talaga kakilala, baka lang hindi mo siya kilala, wala kayong interaction, bigla mo lang siya lumitaw. Number 2, familiar strangers. Sino ito? These are persons recognized from shared spaces like in the bus stops, streets, but with whom there is no interaction. So itong mga familiar na mga strangers, ito yung katabi mo sa bus, sa jeep, bumili ka ng kung ano-ano dyan sa mga store, nakikita mo sila. So, wala kayong interaction. Basta, kilala mo lang yung mukha. Number 3, strangers with intermediaries. Ano ito? Those connected through a shared friend or acquaintances. Stranger siya, kaibigan ng kaibigan mo, pero hindi mo siya talagang kakilala. Yun po yung tinatawag nilang stranger with an intermediaries. Number 4, stranger within in-group. Those who belong to the same social group, classmates or colleagues o nasa organisasyon. So ito mga stranger, itong mga taong ito, kasama po sila sa isang social group. Pero stranger, estranghero, hindi kayo masyadong magkakilala. And number 5, the last, are consequential strangers. They are not close friends, but still part of one social circle. Lalo na ngayon sa social media. Lahat ng FB friends mo, hindi mo naman talaga kakilala yan. Hindi mo pa nakikita. Pero naging friend mo sila sa Facebook, etc. etc. So ganun po yung classification ng mga strangers o mga taong hindi natin kakilala. Why are we studying this? Sapagkat tayo po ay inutusan ng Panginoon na ibahagi yung Ebanghelyo. So, kahit sino, mahal ng Panginoon Diyos ang lahat ng tao sa mundo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And that is the reason why we are sharing the gospel even to strangers. Now, let us notice how the Apostle Paul shared the gospel to stranger.
kung paanong inakay ng Apostol Pablo ang mga taong hindi niya kakilala. Number one, alam natin ang buhay ni Apostol Pablo, isa siyang former persecutor. Taga-usig siya ng mga Kristiyano mula sa Jerusalem at papunta sa Damascus. So, pero siya ay pinili ng Diyos ayon sa Gawa Kapitulo 9, talatang 15. Sinabihan ng Panginoong Jesucristo si Ananias, pumunta ka sa kanya sapagkat siya ay pinili ko na mangangaral sa mga hari ng Ebanghelyo at para malaman niya kung ano ang mga daranasin niya dahil sa akin. So yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Ananias sa Gawa Kapitulo 9, talatang 15. As such, therefore, brothers and sisters, the Apostle Paul was to preach both to strangers, Gentiles, and even Jewish people. So, dalawang klase yung tao ng panahon ng mga apostoles. As spiritually speaking, yung mga Hudyo, yung naniniwala sa batas ni Moises, at yung hindi naniniwala sa batas ni Moses, ang tawag po sa kanila mga Gentiles o Hintil. Hindi naman lahat pagano, may reliyon din sila. The Apostle Paul, a stranger to many people, hindi siya kakilala, bigla lang siyang lumilitaw. Siya po ay nag-aral sa mga sinaguga, sa plaza, pati sa palengke, at lahat ng tao na hindi niya kakilala anuman ang kanilang lahi. Yung ginawa niya. At alam natin na si Apostol Pablo po ay matapang. Kahit may kumakalaban sa kanyang pangangaral. The Apostle Paul was bold. He was convicted even in the face of opposition. So kahit mayroong kumakalaban sa kanya, tuloy pa rin ang kanyang pangangaral. Yun po. Pero kung makikita natin, ang resulta ng kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, siya po ay nakapagpatayo ng mga iglesia, lokal na iglesia sa Thessalonica, sa Corinto, pati na rin sa Efeso, at sa marami pang ibang lugar. He also appointed elders and deacons to shepherd these new churches. So, sa katagalan na panahon na lumipas ang mga ilang taon, yung mga tinuruan niyang mga kongregasyon naging matured. Lumago na ang kaalaman. So later on, nag-appoint siya. Nagtalaga siya ng mga elders and deacons, mga matatanda at mga diakono sa mga lokal na kongregasyon. Yun po yung pamamaraan ng kanyang pagpapalakas ng mga lokal na kongregasyon. At yun po ay utos ng Panginoon, sapagkat sinulat niya yan sa kay 1 Timothy at saka kay Apostle Peter, nandun din yun. Now, examples of Paul's preaching even to strangers. May marami bang halimbawa na makikita natin sa Biblia ang pangangaral ni Apostol Pablo sa mga hindi niya kakilala? Number one, the Apostle Paul preached to Athens. Pumunta po siya sa puok na tinatawag nilang Mars Hill or Areopagus, the Hill of Mars. Parang isang teatro po yun. At doon, nakidebate siya sa mga matatalino sa Atenas. Doon sa Atenas, doon po yung mga philosophers, mga pilosopo. Doon yung mga followers ni Socrates, ni Plato, at iba pang mga pilosopo sa Griego. At ang ginagawa po niya kung ano yung kultura ng mga tao doon sa kanilang lugar na yun, sa Atenas, ina-adapt niya po yung kanyang mensahe. In other words, talagang pinag-iisipan niya kung paano maging epektibo, maging mabisa ang kanyang pangaral sa mga taong doon sa Atenas. For example, doon sa mga sinaguga, siyempre iba na kausap niya doon, mga Hudyo. So siya ay nakipag-usap din sa mga Hudyo na ang alam nila yung batas ni Moses, yung first five books of Moses, tawag na doon Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun pong pinabalawalan ng mga Hudyo. Ang tawag nila doon ay Torah, o the first 5 books of Moses. Yun po. Okay, now ano pa? Si Apostol Pablo po ay nangaral din sa mga kalsada, street preaching. Wala pong mikropono noon, siguro malakas ang boses niya. And ito ay nagpapakita ng kinating tawag na missionary zeal.
ang kanyang pagiging enthusiastic, ang pagiging maapoy na misyonaryo ng Panginoong Jesucristo, kaya marami po siyang napangaralang kahit hindi niya po kakilala. Ano pa sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 Corinthians 9:22, ganito po ang sabi ni Apostle Paul: To the weak I became weak, to the downtrodden I became like them, to the mighty and to those in authority I became like them. I became all things to all men. Sa mga mahina, naging mahina din siya. Hindi po literal na talagang mahina. In other words, naghahanap po siya ng pamamaraan para iangkop niya yung sarili niya sa mga tinuturuan niya, sa mga tinatapakan. In other words, ito yung sinasabi nilang nasa laylayan. Maring pati yung mga nasa kalye, pinangangaralan niya yun. Yung iba, ayaw nilang pangaralan yung nasa kalye lang. Pero si Apostol Pablo, ginawa niya yun. Pati sa mga makapangyarihan, sa mga nasa gobyerno, yun po ay pinangaralan ni Apostol Pablo ayon sa sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 22. I became all things unto all men. Yun po sabi niya. Now, sa pangangaral ni Apostol Pablo, nandoon po yung Espiritu Santo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, di ba, I will be with you even unto the end of the world. Ano yung patunay na kasama ang Panginoon sa pangangaral ni Apostol Pablo? Yun po yung Espiritu Santo. Paano natin alam na naroon ang Espiritu Santo? Well, pinangako ng Panginoong Jesucristo ang Espiritu Santo. Sa Gawa Kapitulo 1, talatang 8, sabi ni Kristo, ipadadala ko sa inyo ang banal na Espiritu na magbibigay sa inyo ng kapangyarihan, at pagdating niya, kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa buong mundo, sa lahat ng parte ng mundo. Kasama na of course doon yung Pilipinas. Now, alam natin yung Espiritu Santo ay siyang gumabay sa mga apostoles, pati na rin sa mga disipulo, sa lahat ng tao na nangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And one example, na naroon ang Espiritu Santo si Felipe ng isang eunuko. Eunuko yung parang kinapo na tao, galing sa Ethiopia, isa pong tresurero ng reyna ng Candace sa Ethiopia. Pauwi na, galing ng Jerusalem kasi sumamba siya. In other words, he was a Jewish convert, proselyte. Babasa siya ng Book of Isaiah. At sabi ng anghel, lapitan mo yung taong yun. At nang lumapit si Felipe, tinanong niya yung eunuko, yung Ethiopian treasurer, naintindihan mo yung binabasa mo doon sa Book of Isaiah? O sabi naman ng eunuko, yung Ethiopian eunuch na treasurero, no, I don't understand unless someone will guide me. Kung may magpapaliwanag sa akin, maintindihan ko. Kaya nga nangyari, sumampa po si Felipe doon sa chariot, sa sasakyan na hinihila ng kabayo, wala pang kotse noon. Yung kabayo nasa harap, yung tao nasa likod. Yun, sumampa si Felipe doon at tinulungan siya ng banal na Espiritu. Sabi doon sa Acts chapter 9 na binasa natin kanina, chapter 8 verse 29, of course, nandoon ang Espiritu Santo at Espiritu Santo ang nagsabi kay Felipe na sumampa siya at nagpaliwanag tungkol sa Ebanghelyo, at ang resulta po ng araw na yun, nabautismuhan ang Ethiopian eunuch. Ang eunuch ko na galing sa Ethiopia, tresurero, kahit doon po sa nagbabiyahe na siya pauwi sa Ethiopia. So, nandun po yung Espiritu Santo. Another example, Acts chapter 16, verse 14. Si Apostol Pablo po ay napunta sa Riverside, doon sa Pilipos. At doon, nanalangin yung mga Jewish people, at mayroon isang babae doon na negosyante ng mga mamamahaling damit. At ang pangalan niya ay Lydia. At nang lumapit si Apostol Pablo upang siya ay pangaralan ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, the Lord opened the heart of Lydia. Binuksan ng Panginoon Diyos ang pag-iisip ni Lydia upang tanggapin niya
ang ebanghelyo na ipangangaral ni Apostol Pablo. So, ibig sabihin mga kaibigan at mga kapatid, ng Espiritu Santo may malaking papel sa ating pangaral. Magaling tayo magturo, pero kung ang Espiritu Santo ay hindi gagabay sa atin para maunawaan ang ating tinuturuan ng salita ng Diyos, aagawin po ni Satanas ng masamang espiritu. Kasi nandun ang Espiritu Santo, naroon po rin si Satanas. Doon sa Lucas chapter 8, yung mga pinangaralan na ang kanilang ebanghelyo ay napunta roon sa madadamo at saka mga mabatong lugar, iyon yung mga taong tinanggap, subalit dahil sa may persecution, nawala sila. So, nandun yung demonyo, nandun din yung Espiritu Santo. Ganon po. Hindi natin nakikita yon. The Holy Spirit always empowered believers with various gifts like speaking in tongues, healing to show God's power and strengthen their evangelistic effort. Noong panahon na yun, kailangan po ang banal na Espiritu kasi wala pa namang Bible school, wala pang Biblia. So ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan makapagsalita ng iba't ibang wika. Kung kailangan gumawa sila ng himala, magpagaling, ginagawa po nila, lalo na si Apostol Pablo. At ito po ay nakatulong sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. The Holy Spirit renews and transforms the lives of believer, leading to more authentic and impactful witnessing until today. So pag naging Kristiyano na ang isang tao, nabautismuhan, naroon pa rin ang Espiritu Santo na tinutulungan siya na mabago ang kanyang mga pag-iisip at siya ay maging katulad sa kalarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung goal natin. Ano pa? The Holy Spirit's role in evangelism is not limited to the early church but continues to be relevant today. Alam ba natin na ang Espiritu Santo ay kasama pa rin natin? Paano po natin alam yan? Ano sabi ni Apostol Pedro sa Gawa 2:38? Sabi ni Apostol Pedro, "Mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ano po yung gift of the Holy Spirit o kaloob ng Espiritu Santo? Yun po yung indwelling. Yun yung pananahanan, pananatili ng Espiritu Santo sa atin kapag tayo ay nabautismuhan. Alam po natin yan? 1 Corinthians 3:16, sabi ng Panginoong Apostol Pablo, hindi nyo ba alam ng Espiritu Santo ay nanahanan sa inyo? Kayo ang templo ng Diyos, ng Espiritu. Paano nangyari? Ganun, balik ka doon sa Acts 2:38. Naparito, nasa atin ang Espiritu Santo nang tayo ay nabautismuhan, napatawad, at nananahanan sa atin ang Espiritu Santo hanggang sa ngayong kapanahunan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, kung tayo ay mangangaral, dapat palagi nating hiningi ang tulong ng banal na Espiritu upang tayo ay maging epektibo, mabisa sa pangangaral ng Ebanghelyo. The Holy Spirit, therefore, brothers and sisters, is the driving force behind effective evangelism. Hindi ka maging epektibo, hindi ka maging mabisa na tagapangaral kung wala yung Espiritu Santo, because the Holy Spirit provides us power, guidance, and spiritual gifts necessary to share the gospel and see the lives transformed. Panghuli po ng ating parte ng ating leksyon sa ating pinag-aaralan sa subject Leading Various Strangers to Christ. Napag-aralan po natin yung first part, kung ano ibig sabihin ng stranger. Pangalawa, natingnan po natin kung paanong umakay si Apostol Pablo ng mga estranghero, mga hindi niya kakilala patungo kay Kristo. Napag-aralan din natin ang trabaho, ang papel ng Espiritu Santo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Huwag po natin kalilimutan, ang kapangyarihan ay nasa Ebanghelyo. Subalit yan po ay dinadagdagan ng kapangyarihan ng ating banal na Espiritu, sapagkat siya po yung tinatawag nating driving force sa ating pangangaral. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan, siya naggagabay sa atin, siya rin po ang nagbibigay ng spiritual gifts. Hindi na po speaking in tongues, wala na po yun. Hindi na po himala. Wala na mga gumagawa noon. Bakit? Wala na yung mga apostoles Wala na yung direct operation of the Holy Spirit na binabautismuhan tayo ng banal na Espiritu.
Yun po ay nangyari lang Acts chapter 2, Acts chapter 10. At yung mga apostoles, pwede pa nilang i-transfer o ilipat yung mga kapangyarihan nila. Since wala na pong mga banal na apostoles ngayon, wala na pong kapangyarihan tayo. We have to learn the language, we have to study the Word of God bago po natin maibahagi sa mga hindi pa Kristiyano. Last part ng ating lesson, mission, seeking and saving the lost. Ito po yung mission na nakakalimutan ng marami. Kristiyano nga sila. Nagsisimba sila every Sunday, nagbabasa ng Biblia, nag-a-attend ng mga activities. Kulang po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kung puro lang aral, hindi mo naman ibinabahagi sa mga kaibigan, kakilala, sa mga taong hindi mo kakilala. Kulang po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit? Jesus, the incarnate Savior, as we have read a while ago in Luke chapter 19, verse 10 said, the Son of Man came to seek and to save the lost. So anak ng tao, mismo si Jesus, naparito galing sa langit. Naging tao para hanapin at iligtas ang mga nangangawala. Bakit? Mas magaling pa ba tayo sa ating Panginoon Jesucristo at hindi natin ginagawa? Yan po ay utos niya. It was his passion, his devotion, his life. He was the compassionate shepherd to the lost sheep. Kung may mga nawawalang aso, nawawalang bata, ano po ginagawa natin? Kung tayo po ay may pag-ibig sa mga hayop, sa mga bata na nawawala, lalo pa sa mga espiritual na nangangawala sa mundong ito. We are commanded by Lord Jesus Christ to love our neighbor. Ano sabi niya sa pangalawang kautusan? Love your neighbor as you love yourself. Ano pong pinakamabisang pamamaraan ng pagmamahal sa ating kapwa? Yung ibahagi mo ang ebanghelyo na siyang makapagbibigay sa kanya hindi lamang ng pisikal, kundi lalo na ang spiritual na kaligtasan. To really love the lost means to share the gospel with them and point them to Jesus. Yan po ang pinakamagandang bagay. Sabi ni Apostol Pedro at Juan na may humingi sa kanya ng pera doon sa templo. Ano sabi ni Apostle Peter? Silver and gold have I none, but in the name of Jesus. Pinagaling niya yung tao. Ngayon, wala na po tayong kapangyarihan na ganun. Silver and gold have I none, but I am sharing to you the gospel of Christ, which will lead you to eternal life in heaven. Yun pong dapat nating sabihin. To share the gospel with these people effectively, we have to go to them. We have to go to their level. Sabi ng iba, bakit wala tayong membro? Paano? Nandun ka lang sa kapilya, nandun ka lang sa bahay mo. Hindi mo naman pinupuntahan yung mga taong nangangawala, naliligaw ng landas, spiritually speaking. Now, brothers and sisters, to seek and to save the lost is a multifaceted approach. Ano ibig sabihin ng multifaceted approach? Faceted approach. Iba-ibang pamamaraan. Ibang stranger, ibang hindi kakilala. Iba rin yung pamamaraan mo. Ganon din po sa laro, basketball o anumang laro, chess. Kung ibang kalaban mo, iba rin yung strategiya mo. Hindi palaging ganon. So ganon din po ang pagtuturo ng ebanghelyo. Well, you have to pray for the lost. Kausapin mo sila. Ibahagi mo ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at maghanap ka ng mga oportunidad na maibahagi mo ang iyong pananampalataya sa mga ganon. Leading the lost to Christ is a long-term endeavor. Akala ng iba, minsanan lang, hindi po. Yan po ay forever. Habang buhay, it requires trust and persistence and God's timing. Of course, huwag nating pangunahin ng Panginoon. The Lord will always help us. Now, ito po yung detalye. There is a detailed steps and leading souls to Christ. Ito, suggestion na po ito. You may follow this or you may not follow. Nasa inyo po. Babasahin ko lang po, mga kaibigan at mga kapatid, at pwede niyong sundin sa inyong kongregasyon. Detailed steps in leading souls. Mga pamamaraan para makaakay tayo ng mga kakalawa kay Kristo, lalo ng hindi mga kakilala. Number 1, interesado ka ba? Number 1, make a list of persons who are lost and pray for them regularly, seeking God's work in their hearts. So, unang-una, gumawa ka lang listahan ng taong nawawala, nangaligaw ng landas. Ipagdasal mo sila
na sana ang Panginoon ay tulungan ka na maakay sila patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Number 2, share the gospel when opportunities arise, trusting to guide you. O, paano mo isi-share yung gospel? Well, of course, maraming pamamaraan. One of them, invite people to your home and engage on community activities. So kung bali, pwede mo sila imbitahin sa bahay mo, karon may mga activities dyan sa barangay, sumali ka para alam nila na Kristiyano ka at tagapangaral ng salita ng Diyos. Number 3, demonstrate Christ's love, allowing others to see Him in you. Kung minsan, puro lang salita, pero kung nakita ng tao na tumutulong ka, pinapakita mo yung pagmamahal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan mo. Be a friend to the lost, showing acceptance and love. Hindi po madaling gawin yan. Of course, we need prayer and guidance from the Lord. Number 4, seek opportunities and look for those receptive to the gospel message. Hindi po lahat ng tao ay tatanggapin ang ebanghelyo. So hanapin natin yung tao na kung ayaw nila, pumunta ka sa susunod. Doon sa Luke chapter 10, Matthew chapter 10, sabi ng Panginoon, if you enter the house, you knock on the house, and they will not accept you, don't go. Shake off the dust from your feet and go to the next. So ganun din po. Kung hindi ka tanggap, pumunta ka sa iba na tatanggapin ka. Si Kristo mismo, hindi nga tinanggap ng mga Hudyo eh. Number 5, be a servant. Emulate Christ's example of serving others, offering help and support. Ano pag ibig sabihin ng servant? Ibig sabihin, huwag kang maging alipin. Ang ibig sabihin, kung saan ka pwede makatulong sa iyong kapitbahay, sa komunidad, sa iyong barangay, gawin mo kung kahit saan ka man. Be a help. Be a servant. Marami pong pamamaraan. Kung gustong tumawid sa kalsada, tulungan mo. Naiinitan, walang payong, payungan mo. Those are just example. Walang tubig, binigyan mo ng tubig. Walang pamasahe, binigyan mo ng pamasahe sa jeep. Number 6, this is a long-term perspective. Ang pangangaral ng Panginoong Jesucristong Ebanghelyo, ang pag-akay ng tao sa kay Kristo, ay hindi po biglaan. It's not sprint, parang tumatakbo kang 100-meter dash. Hindi po ganon. It is a marathon. It will take you 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 10 rounds doon sa oval, o sometimes it will take kilometers bago mo marating yung finish line, yung tinanggap niya ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. And the last but not the least, of course, hindi pa the last. Number 7, discernment as to the ways people may react to the gospel message. Adapt your approach as needed. In other words, kailangan may panalangin tayo. Panginoon, tulungan mo pa ako para alam ko kung paano ibahagi yung ebanghelyo sa mga taong ito. So, kailangan po ng guidance ng Holy Spirit ng Panginoon. Just like Solomon, Lord, give me wisdom. At bibigyan tayo ng wisdom. Ano sabi niya in Santiago? If you lack wisdom, you pray to God and He will give you wisdom from above. Sa James chapter 1 po yan. Ano pa? Faith in God's power and plan for reaching the lost, not to rely on abilities. Sometimes, nagpaplano tayo, hindi natin ini-involve, hindi natin sinasama ang Panginoon. So, lahat ng plano, lahat ng activities, palagi rin kasama ang Panginoon. We have always to do it with prayer, if possible with fasting. So, yun po yung guidelines. 8 steps, detailed steps, and leading souls to Christ. Yan po ay suggestion lamang, mga kaibigan at mga kapatid. Baka meron di kayong alam, pwede tayong mag-share, pwede kayong mag-comments dito sa ating YouTube channel. Now, conclusion. Sa ating leksyon, how to lead various strangers to Christ, 19 verse 10 ng Lucas ang ating teksto, intended for May 4, 2025. The Ethiopian eunuch asked Philip, how will I understand except someone will guide me? Maraming tao nagbabasa sa Biblia. Tanungin mo, naintindihan mo ba yan? Sabi na, minsan hindi ko po naintindihan. Kung may tutulong sa akin, may gagabay sa akin para maintindihan ko, maunaman ko at magpapasalamat ako. Ganon din po ang mga karamihan sa mundo. Many people study the Word of God, they read the Bible, but they don't understand what they are reading. So dapat po, yan ang mga tulungan natin na mahanap nila ang Panginoong Jesucristo
at tanggapin nila bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang buhay. Today, brothers and sisters, there are millions of people asking us, how will I understand the New Testament gospel except someone shall guide me? Acts chapter 9:31. Marami po ang nagtatanong. Subalit, anong ginagawa ng mga naligtas na tao? Naroon sa bahay, namamasyal, nagpipiesta, etc., etc. Nakalimutan niyong ipangaral, ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. On the judgment day, tatanungin ng Panginoon sa Kristo, anong ginawa mo nang ikaw ay nasa mundo? Ilang tao ang tinulungan mo, inakay mo, patungo sa aking kaharian? Tatanungin ng Panginoon sa atin on the judgment day. And so if you're not yet in Christ, the challenge is given to all of us today. Shall we accept the challenge to seek and to save the lost, as Jesus Christ did in Luke chapter 19 verse 10. So kung ikaw hindi pa Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid, hindi mo pa natatagpuan si Kristo, gustong gusto mong maging Kristiyano, ibig mo ring ibahagi ang ebanghelyo, magsimula ka, sumampalataya ka at magpabautismo para ikaw maligtas ayon sa Marcos 16:16. Pagsisiyan mo ang iyong mga kasalanan, magpabautismo ka sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo ayon sa Gawa 2:38. Kung ikaw ay kumbinsido na ngayon, ikaw ay dapat tumanggap sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Today is the acceptable time for you. Huwag mo nang i-postpone. Huwag mo na sabihin saka na lang. Sapagkat hindi natin alam kung kailan babalik si Kristo at hindi rin natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon sa Kristo, ng ating Panginoon Diyos sa mundong ito. That is why Christ is inviting everyone. Matthew 11:28-30. Sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang, at ako'y maamo. Manalangin po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Ama po naming banal, nasa langit, salamat po sa mensahe, salamat sa leksyon na ito, salamat sa iyong anak na si Jesucristo, salamat sa aming mga sponsors, lalong na ang World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ. Salamat din po sa aming mga kapartners sa pangangaral ng Ebanghelyo, kapatid na Rico J. Canlas, Sister Sally of San Fernando City Church in Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother June and Sister Rose of Talasco sa Canada, Brother Ed and Sister Viola Lauder sa California, of course, Christian World Ministry, pamumuno ni kapatid na Art Madlaying, Terry Dennis, James Ketoriano, kasama po dyan si Sister Deborah Quinones Marcos at iba pa, nasa Angel Radio sa California. Maraming salamat po. Regards to my sister in Cebu, Mandawi, Sister Evelyn. Regards to Brother Nars and bibig tuwan nyo dyan sa Dao Capiz, Arvin and Grace, kapatiran sa Jeddah, Brother Art, Brother Jonathan Sareno, Brother Henry Katig, at iba pa. Mga kapatiran sa Lingay, Brother Greg, Sister Luz, and Brother Jonathan, Sister April, and the rest, at lahat po ng mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Maraming po salamat, Panginoon, and God bless us all as we continue to serve you and preach the Word of God. In Jesus' name, we ask all these things, Lord. Amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
salvation. Hosts on high his power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.